Basta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Tonet, Yes. kailan mo nasabi sa sarili mo na, hindi naman masakit? Yung serious? Ikaw. Ano bang saan galing yan? Kasi walang aray eh. Sorry. Ang ganda. Okay lang ba? Ang ganda. Medyo na ano ako doon na-slow ako Oh doon. my God, minsan bobo. Yung totoo, yung unang ko naisip ngayon, nung una ako nagpatato. Which was 19. Kakaano pa lang nun ng henna. Hindi, nung first time ako nagpatato, akala ko talaga sobrang sakit. Ay, taray. Sorry. Saang part ba? Ha? Saang part? Kilay. Hindi, akala ko talaga yung tattoo. Yung first time ng tattoo, akala ko sobrang sakit. Nasaktan ka ba sa first tattoo mo? Hindi, ito yun eh. Ako din Medyo eh. nakakiliti siya. Iba rin. Akala ko talaga nung una, kasi nakapikit pa ako, tapos may hawak-hawak ko pa yung kamay ni Irene, tapos parang, yun na yun. Hindi naman masakit. O ikaw? Ako, kanina. Wow. Charing. Hala, di ako ready. Hindi naman masakit. Naghihintay sila ng Dead sagot. air! Dead air! Wala akong maisip. Kasi nasasaktan pa ako eh. Wow! Palakihin natin ito, Jimmy. Ikaw nag-umpisa yan, ha? Let's bigla. O sige, dahil nga na-connect ni JP, ang mga guests natin ngayon ay galing sa third run ng Walang Aray. Now, ano ba tawag doon? Now, On its third run. di ba kapag pelikula, now showing, tapos kapag sa, kunyari, Spotify, ganyan, now streaming, or sa, pag theater, Now playing. Now playing. Now running. Pangit. Tsaka for the first time, yung isa, nag-guess na natin as herself. Pero ngayon, i-guess natin siya as Santa. Kaya siya nasa gitna. Tapos ayaw niyang maghikaw. ayaw niya maghikaw. Di ko ayaw niya napansin. masingsing. Oo eh. Nagulat ako parang, okay. Yung isa ayaw naman magbandana. Neckerchief. Neckerchief. Ano ba yun? Boy Scout. Yung isa ayaw mag-leopard. Ayaw nila. Pero, ilang weeks pa natitira? Ilang shows pa natitira ng Walang Aray? Marami pa. According to my research, Wow! October 12 hanggang October Oo, so meron pa kaming 4 weeks. Ay, kayo na 4 mag-math. weeks. 4 weeks. So May 4 weeks pa. marami May isang pang buwan chance. pa. At nararamdaman ko, may extend to. Oo. Nararamdaman. Dahil sa guessing nila sa ang walang kwentang pa. Ito talaga tungkol sa atin. mapapatunay. Kakaroon ng 4th run. Sige, pakilala muna tayo. Ako si Tonet at mataas ang pain tolerance ko. Sorry. Ayan. Ikaw na next. Ay, ako si JP at ako'y patuloy na tumitindig at lumalaban. Nasa title yun. Tama. Iba rin. Nag-research ako eh. Uy, congrats. Maganda habang nagluluto ka ng adobo. No? Yes. Pagod na pagod ako. Wow! Pero fresh. Yes, thank you. Nagbulan pa dito. Ako ba? Hello, ako si Gio Gahol at marami akong aray sa buhay pero yung iba doon, choice ko naman. Laban lang, bes. Laban lang. Ay, ganda. Mga sakit na ginusto. Yes. Hi, ako si Lance Reblando. Di na ako natatakot sa needles kasi weekly naman ako nagtuturo. So nakalimutan ko magturok kanina, pero kebs na. At ang ating Santa. Yes! Ano ba sabi ko, Santa? The humble Santa. Ganyan siya. Ako po, si Julina. Hindi ko alam ba't ako naging Santa. Minsan na ako naging tanga. Kaya ka naging Santa. Yes. Yes. At saka, hindi ko rin alam bakit. Charot. Hindi, pero hindi ko alam. Pero, tuwing narinig ko yung mga storya sa, yung mga
dumudulog sa Santa Jolens. Been there, done that eh. So gets mo na kung bakit ikaw yung Santa. Yes, gets ko na. Santa Jolens walked so we could run. Yes. Ganon. O, game at ito ang Walang Kwentang Podcast! Live sa Basta Cafe. Yes. Sino dito ang first time mag-attend ng live recording? Ako. Ba't kayo nag-raise ng hand? Ano first time nyo, ma? Ang dami. Welcome. Welcome. Okay, for Sila that. second lahat eh, di ba? Ako first. Third. Miss Jolene, anong first? Live dito sa Basta Cafe. Live sa Basta Cafe. Hala! Ikaw! Oh my God! Kailangan po namin putulin ang recording muna. Hindi ayos sa mga ikaw. Sorry. Yes. Tuloy lang. Ayaw na dead air. Ayaw na dead air. Okay, so today, ilan tayo? Sobrang dami natin dito. Tayo ay 75,000. Dito sa Basta Cafe. So, maging yes. ngayon 75,000 sa Basta Cafe. Upper box A. Konti lang sa upper box. Walang May mga budget hindi. yung iba. Lower box B. At Gen Ad. Meron actually, hindi na natin pinapasok sa Tomas Morato. Doon umapos. Gumano na. Andun sila sa annex. Tapos sa Zoom, ilan tayo sa Zoom, ma? Ay, 76,000. So, mala-mala, can you compute? 205 roughly. Not beating the Bobo allegation. So ngayon, para sa mga first time na makinig, yung Santa Jolens, isa to sa mga Santa natin na dito ka sa kanya kadudulog kapag ang problema mo ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig. So dahil marami ang Tuloy-tuloy pa rin eh. yes, ang katangahan hindi Ang natatanggal. pandemya natatapos. Pero ang pandemya ng katangahan, it's ongoing. Yes. Yan ang ating legacy talaga. Magbibigay tayo ng advice sa kanila, tapos after that, pag-uusapan natin ang Walang Aray, the theater debut of Santa Jolens. Yeah. Oh my God. Tsaka yung Walang Aray, so ito yung theater debut ni Santa Jolens. At ito rin yung first play na nag-feature ng lead role na trans actress. Maliit na bagay, small Maliit na thing. bagay. Maliit na Small bagay. thing. Hindi na dapat binabalita. Si Gio, veterano na to eh. So, bata pa lang ako, nakikita ko na yan. Oo. Idol ko yan sa Ang TV. Batchmate. Nalito si Jole. Gets agad. Ka? Pero bago yon, bago tayo magbasa, bigay muna natin kung saan mapapanood ang Walang Aray, saan makukuha ang tickets, Yes. etc. At sino kayo doon? Yes. Yan, may script kami dito. Wow! Oo, memorize. Oh, di ba? So, hello mga ka-eme. We invite you to watch PETA's award-winning musical, Walang Aray. Yes, we are running until October 12, 2025 sa PETA Theater Center. At mga bibili nyo ang tickets sa inyong mga suking tindahan. Sa Ticket to Me. Yes. Yun, And doon. and follow at PETA Theater sa mga socials para malaman nyo pa yung ibang mga details. Kaya nyo na yan, matatanda na. Yes. Ano doon yung mga sinubay nyo? Para may special Ako, shout-out. tapos Tapos na. Tapos na kami. Meron ka sinubay? Sold out na yan eh. Ay, sold out. Santa Jolens Yun yan, yung October sold out 4. Sold out. Aroy. Yeah, so pwede pa. May mga tickets pa, pero I'm sure by the time na ilabas natin ito, konti na lang yung tickets. So, sorry So na lang. yung roles nyo, so si Miss Jolene, siya si Doña Juana, yung nanay ni Julia. Tapos, Na jowa ni ni Tenyong. So, ang Walang Aray, galing siya sa Walang Sugat. Yun ni Severino Reyes. Yes. yung Sarsuela. Yes, yung Sarsuela. Sample ka naman ng Sansuela. Wow. Ready siya eh. Ready! JP Walk. Naku, don't me. So yung nakapanood na sa inyo ng Walang Aray. Ang taray. Okay, dahil dyan may quiz tayo. Okay, sige. Magbigay na tayo ng mga letters. Yes. So, ito, quickie episode. So, maraming letters, pero may ikse. Parang lightning round kay Tito Boy. Yes. Hindi naman gano'ng kabilis. So sa amin, quickie. Quickie. You know.
It came from the root word. Kiki. Okay, go. Wala na ako maisip. Lights on. Okay, ito na. Oh. Okay. Galing kay I am your boss. Quickie question lang po. Worth it pa po bang umamin sa di ba? Sa long time crush kung wala naman akong balak siyang i-pursue? And also, may jowa na po siya, but lately, balak ko sa kanya aminin para maka-move on na rin ako. What to do? Salamat po. Ang Sad taray siya. nung, tsaka ang taray nung parang second lang niya sinabi may jowa. Parang, kung ayaw ko namang i-pursue, yung parang ano pa niya, no? Parang parang prerogative niya. Pabor sa kanya, Oo. di ba? Nakapabor. Crush ko, pero baka hindi ko i-pursue. Tapos, maliit na bagay na lang. Low-key lang, may jowa. Minor detail. May jowa siya. Hindi siya yung pinili. Sige, anong mapapayo natin? Ikaw yung Santa. O si Santa Jolens muna. Hindi ako tingin ko, kung wala na siya talagang gusto, di May aminin na. hawak ka dun sa hikaw. Baka mahulog. Nandyan pa naman. Ako Nandyan pa. Tingin ko, kung wala na talaga siyang feelings doon, sabihin niya na, wala namang mawawala sa kanya pag sinabi niya. Unless ibigay niya sa quickie, pero dapat sabihin na lang niya. Wala, okay lang. Okay lang. Kahit may jowa. Hindi naman niya ipapursue. Huwag niya i-pursue. Sabihin niya lang, oy, naging crush kita, tapos babay na. Yeah. Pero pag Pero crush pa rin niya ngayon. Kasi nga naghuhu na siya di ba? Oo, nasasaktan siya. Crush pa lang crush pa lang. hindi ko narinig yung Wala nang mas totoo huhuhu. pa sa huhuhu. Ang lalim ng huhuhu. So, I guess, feeling niya, hindi niya kakayanin na hindi i-pursue. Yung yung masasabi lang, wag na. Wag na. Kasi makakasira lang siya ng relasyon. Nung Maganda ba umamin ka siya? nun, Miss Jolens, Maganda ba siya? Ma-qualify you. Baka lang, diba? Baka lang naman. so kung maganda siya, Baka naman ma-pursue niya. Wala bang iba? Di ba kailangan ba Valid talaga? question yun, ah. Wala bang iba? Parang, bakit, wala na, meron na nga jowa eh. Hayaan mo na, manahimik. feeling ko gusto lang niya ng adventure. Baka Sagittarius to. Ano ba yun? Oo. Yung Ng drama. Ay, gusto ng Taurus drama. ka direct, di ba? Yes po. Wala na. Santa Jolens, anong mo? Anong zodiac sign mo, Santa Jolens? Oo, Scorpio. May ganun, Ikaw, hindi ka Gio. lang. Leo. Libra ako. Saan tayo magdi-dinner? Kayo na ba? Very Libra. O kayo naman magbigay ng ano. Ako wag na siguro. Wag na yun, feel ko, alam mo, feel ko next Thursday makakamit ka ng bagong crush. So, wag mo na Thursday? aminin dyan. Oo. Thursday. Nakita So, ko sa imagine ko. Next Thursday, pag pumunta ka dito sa Basta Cafe, may bago ka ng crush. Ay, Kaya na tama. lang gawin mo talaga. Huwag mo nang aminan yan, may jowa na eh. Diba? Hindi na totoo yung mas madaling humuli ng manok na nakatali. Nanay, Aluman. wag na yan, huhuhu ka pa. Basta Cafe ka na lang next Thursday. Ako feeling ko parang sa ikapapanatag ng sistema niya, casualin niya lang. Bawa, nagkausap sila, tapos, uy, alam mo, naging bet kita, crush kita, ganon. Pero, medyo nga kasi may jowa, parang ang hirap, na ginawa niyang minor detail. Pero ayun, sabihin niya lang, and then let go na. Sabihin niya habang nandun yung jowa or... Award! Pwede din naman. Kung gusto niya ng gulo. Pero habang lasing. Yan, di ba? Sa mga ganon lagi. Alam mo, Or yung galawang yun nagsisend ng meme, di ba? Send ka ng meme, tapos, alam mo, crush kita dati, tapos isa pang meme. Eh, kung hindi niya mapansin, di yun na. Wala So, na. mapapa-backread siya, Oo, ganyan. teka lang, parang may message ka doon. Wala, meme lang yun. Gawain mo ba yun? Hindi. Gusto ko lang naman nanonood ng mga pusa sa mga videos. or paghiwalayin muna niya yung magjowa. Ayun na. Home record. Hindi, saka sobrang daming pwede mangyari in the future. So, di mo rin masabi. Basta, just put it out there. Ganun. Basta Thursday next week, punta ka I dito sa think, Basta oo. Thursday I think. next week. Tapos bumili siya ng ticket ng walang aray. Baka doon niya mahanap. So, ibig sabihin, pareho niya ng interests. Oo. Malay mo, tawa siya ng tawa, no? Tapos biglang tumuli yung uhog niya. Tapos inabutan siya ng tissue. Meet cute. Ang baboy nung tumuwi. Lang dahil sa uhog. Tapos, ibinigay na tissue, may uhog din. Pero shape ng heart. Okay, next question na tayo.
Ganda ng meet cute. Ako ba ikaw? Ikaw na. Ay, oo nga, no. Sige, next. Trabaho din, te. Trabaho din. Iuntog mo. Okay, from marupok at madaling ma-fall na Taurus. Paano po mag-move on sa one night stand? Ang pogi niya kasi, tapos first time ko yun sa lahat, cause I'm NBSB, without experience at 24. Ha 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 ha. Ito, mas masaya siya. All caps. All caps. Yun. Paano po mag-move on sa one night stand? Try mo, lol. So, nag-one night stand siya. Tapos, no boyfriend since birth. Yes. Pero, kumikeme siya. Walang jowa. Pero hindi naman niya first Hindi, time. parang first time niya. So Sabi niya pati first yung- time Kaya ko siya yun sa hook. lahat. Cause I'm NBSB. So first time niya sa kiss, first time niya sa sex, Ay, first my time niya sa God. finger. First time niya sa lahat. Kaya hindi niya makalimutan. paano ka, Baka lahat naman kasi. First time niya sa lahat, sa MRT, Isa ba? sa flood control. Una mo pa lang yan, madami pa. Feeling ko next Thursday, sabi ko. Tapos mag-meet sila nung isa. Oo, talaga. Tsaka 24 years old pa lang. 24 ba sabi? Naalala ko No tuloy boyfriend yung yung speech nung nanalo ng, yung sa adolescence, yung bata. Yung 15 years old. Sabi niya, 3 years ago, I was nothing. Parang, bet 12 ka lang nun. Hinay-hinay lang naman. Diba, parang first mo pa lang yun eh. Ang dami pang laman ng menu. Yeah. Ano ba mga laman ng menu? Maliban dun sa mga minensya nito na first lang mo. Marami pa yan. Hirap. Santa? Oo. Sabi natin. Go. Isip ko kasi, hindi siguro hanggang saan ba umabot yung one night stand? Ate na shaker na siya. May remembrance ba? Yung ganon. Remembrance? Inuwi niya yung condom. Nag-iwan sa May baggage counter siya. Ito yung buhok. Saan? Hindi ko siya makalimutan. Kaya palaban niyo. Tapos ginawang hikaw. Ikaw! Back to you. Hahaha. Baka dapat mag-follow up. Una mo pala, ayun. una mo okay, so pala. kung action points ang pinag-usapan natin dito. Mag-follow up sa Nakauna kanya, ka doon pa sa lang. isa. Hindi, try niya sa iba. Ay, Kaya nga. hindi first time din nung. Maraming first time putahe. naman. Huwag mang sa isa. May sinabi sila ba sobrang pogi daw? Pogi. Oo. Eh di, siya naman pinaka-pogi dito. Hindi, try mo sa pangit. Mali mo, iba din yun. Diba? Minsan di naman Masyadong gwapo, tapos biglang, ay, atake. Iba din yun. Kasi yung realization niya sa doon, parang same lang pala yung feeling. Kasi kung first time niya, yung barometer niya wala eh. Oo. yun na agad. Oo. Try mo lahat. Baka first time rin lumabas ng bahay nito, no? Yung santa natin talagang kinakabahan na siya. Kasi baka pumunta dito si Santo Papa. Hindi ako sanay. May idol ba to? Charot. Akala ko sinabi yung follow up mo sa kanya. Hindi, follow up na iba. Oo. Sa iba? 2 night stand na kasi nag-one night. Wala. Bumenta naman yung kasi. Tough crowd. Try mo muna yung iba bago ka mag-settle. Yun nga, try mo nga sa pangit. Basta mahal niya. Pakasama. May experience ka ba sa pangit? Compare nyo sa pogi? Hindi namin ilalagay yung picture. Kahit may alam kaming isa. Uy! Sige, sabihin ko na lang, oo. Okay na yung pangit kaysa pangit ugali. Diba? Depends. Kung one night stand lang naman, anin mo yung maganda ugali. Correct. Okay, si Lance. Ang tahimik ni Miss Ayun, Jolie. agree ako sa sinabi ni Kuya Gio. Try mo muna lahat. And
ang dami mo pang makikilala and one night stand lang naman. So, move on agad. Ganun. Ikaw lang naman. One night stand lang. Try mo na lang ulit sa kanya. Hindi kasi baka merong unfinished business. Ay, ano? May yung unfinished business. Hindi. Ay, basta. Next. Thank you, next. Basta yun. Hindi ko alam Oo, sa tsaka akin 24 lang naman siya. Okay na yan. Oo nga. Pero pwede rin naman, kung naman sila, exchange naman sila ng social media, ganyan. Edi, follow up. Pero pwede rin mag-follow up nga sa iba. Tapos compare notes. Ganun. Compare. Or pagsabayan, sa ano? Compare notes! Compare notes! Parang mas happy. Okay, ito na next. Cancer na may malalang attachment issue. Santa Jolens, paano po ba ako gagaling? Ito na yung question. Paano po ba mag-move on sa 3 months mong nakadate? Huhu, sobrang lala po kasi ng attachment issue ko. Magkakaibigan ata sila ba eh? Nandito ba kayo? May Cancer, may Taurus, may Sagittarius. So, paano daw mag-move on sa 3 months mong nakadate? So, 3 months sila nag-date, tapos gusto nila maka-move on kasi nag-end yung dating nila. Ganun ba yun? Oo. Tapos sobrang lala ng attachment issue ko daw, sabi niya. Hindi, una, bakit sila nag-break? Uy, seryoso ako Bakit sila nag-break? Diba? Kaya siguro siya na-attach pa dahil hindi pa talaga tapos or walang closure. So, alamin niya muna bakit sila nag-break. Baka siya may kasalanan, diba? Baka Baka hindi maganda. hindi siya nag-good kaya kung ano man, ganun. Wala sinabi, no? Wala. Oo eh. Next time kasi sabihin nyo din, pag nagsusulat kayo. Pag alam mo na yung Okay naman yung pagka-quickie nitong question na to. So, paano nga hindi ma-attach? Yun yung essentially question niya. Feeling ko dapat hindi yun sa taong na-attach. Huwag tayo mag-victim blaming. Sisihin natin yung tao, bakit siya pa-fall? Di ba, Miss Jolene? Palakihin natin to, JP. Saan ka nang gagaling? Parang may pinaghuhugutan. Kung 3 months sa dating, parang, di ba parang normal lang yun ngayon? Parang Oo, normal di ba lang nga yun. parang shorter pa nga ngayon? So, congrats. Bakit yung 3 months? Di ba mas yun? Matutuwa sa'yo si Popoy. Sinundan mo yung 3 months. Ikaw. Wala, madami talaga dyan eh. Tsaka, Paano daw hindi ma-attach agad? Kasi ako madali talaga ako ma-attach. Ako pala yan. Hindi. Madali talaga ako ma-attach. Kaya nga parang feeling ko, ang hirap ko siyang bigyan ng Advice kasi ako din ganun sa friend or sa mga... palakihin natin to. Ba't ka mahirap Mag-let go? Mag-let go. Gusto niyo ba magkwento talaga ako? Hindi lang. Ba't ako mahirap mag-let go? Parang sa akin, kahit kaibigan yung totoo agad, yung pinapakita ko. Hindi ko na alam yung sa panahon ngayon, paano ba yung mga tao kung... Kasi kung totoo pa ba pag nakipagkaibigan sila or nagtitrip lang. Kaya hindi ko siya mabigyan ng advice kasi feeling ko baka isa siya dun sa mga totoo pa na umpisa pa lang, totoo na yung pinapakita. Ayun. Pero paano hindi ma-attach? Sige, Agad. sasagutin ko ng serious. Lalo na kung naghahanap pala siya. I think every time you have to, syempre pag may dinedate ka, you have to invest parts of yourself dun sa tao. Pero I think you have to be conscious that there has to be things about yourself that you love more than the things that you love about the other person. Kasi you become less attached in a way. Kasi kung mawala man lang yung mga bagay na yun about that person na naa-attach ka, may attachment ka pa rin dun sa mga bagay about yourself that you love. Diba? Parang, kasi, but we do have a tendency talaga na pag may type na type ka talaga, parang bibigay mo na lahat, diba? Pero, oy, sino yun? Chris, may sasabihin ka. Hindi, so parang, talaga siya, it has to be a conscious decision na parati mong papaalalahan ng sarili mo na mas mahal mo yung mga bagay tungkol sa sarili mo than kung kahit gaano mo man kamahal yung mga bagay about that other person. Kasi para may fallback ka parati na ikaw lang.
okay ka lang. Okay lang ako. May alcohol. Lahat ng legs pala dito. Ikaw. Ano, gano'n na rin. Tapos, hindi, feeling ko kung may sense of stability sa yung identity and kung ano yung gusto mo. Parang hindi ka basta-basta ma-attach kasi. Normal lang ma-attach, pero hindi normal na tumambay doon forever. So, kung alam mo sa sarili mo na, ay hindi, parang makakanap pa ako ng better than this kasi alam ko kung ano yung gusto ko and alam ko kung ano yung ideal partner ko. Hindi ka mag-stay doon. So, yun. Taray, gando. Chris? Yes, Snapchat. Ikaw, meron ka bang ano? Madaling sabihin, mahirap gawin. Totoo. Kasi mabilis din ma-attach. Oo. At tagabasa ako. Ano ba yun? Ako naman, ay, wala. Caught off guard. Feeling ko, kaya siya na-attach kasi, di ba pwede naman yung marami kang dinedate at a time. So feeling ko kaya siya na-attach kasi yung sarili niya, binibigay niya sa isang tao lang na dinedate niya. Kaya, wala siyang ibang pagkokomperan. Parang kung ano yung binibigay sa kanya, okay na siya doon. Pero kapag may ibang tao kang ma-attach din, lumiliit per person. So, mas yamado ka kaysa dehado. Huwag gawing mundo ang isang tao. Tama. I-divide mo. I-divide mo. Maraming solar system. Yes. Be a Neptune. Pwede naman yun, di ba? Pwede, Kayo na bahala kung ano naman. ibig sabihin. Sabihan. Or be your own Uranus. Yun, ganun talaga. Okay. Hello, Direx and the cast of Walang Aray. Taray, naahabol. Quickie lang po, I have high standards po and there's someone na nanliligaw sa akin. Okay lang naman po siguro to date yung mga lalaking mababa pa ang emotional intelligence. So, taray. Tinan mo to, may pinagpipilian. Akala ko mababa ang lipad. Mababa ang emotional intelligence. So, insensitive, mga ganon. Wait, ano yung question? Kung okay lang daw ba na mag-date ng lalaking mababa ang emotional intelligence? Feeling ko yung letter sender, siya yung mababa yung emotional intelligence. Bakit? Talaga ba? Pinaproject lang niya. Pero parang yun nalaman na mababa yung emotional intelligence. Huwag mo na siyang judgmental. Pero hindi ba red flag yun? Yung mababa yung emotional intelligence. Pero for her to say na mababa agad yung emotional intelligence, wala pa man din. Wala. Or baka meron na siyang experience Baka na... nakilala niya yung tao. Oo. Baka nga ni Nancy Drew na niya. Tinanong niya lang. Nag-send na siya ng survey dun sa mga ex na anong pinaka-problema niyo dito? Tapos lumabas, mababang emotional intelligence. May scenario na agad. Ang weird ng tanong niya eh, kasi nanliligaw sa kanya, tapos sinatanong niya kung pwedeng i-date. E di i-date niya, wala namang wala eh. Ano ba yun? Ba't nakakairita na yung mga nagtatanong dito? Kompleto. Alam mo, maintindihan ko pa kung tinanong niya, okay lang po ba mag-date ng mataas ang blood sugar? Kaya mo i-measure yun. May emotional intelligence kasi paano mo ba na-measure ito? Di ba? Parang naka-up ba yun? Totoo. Ano ba mga example ng mga mababang emotional intelligence? Meron kang kinuwento, tapos, meron siyang hindi ko na alam. Ang bilis naman mag-give up. Baka mababa emotional intelligence. Pero tama, parang sensitive masyado. Oo. Konting na nalulungkot na nagagalit, sinasabi sa'yo, hindi mo naman ako masyadong pinapahalagahan. Hindi ka lang nag-reply ng, for example, In short, toxic. Toxic. Eh baka nga dapat wag. Kung fina-frame mo na yun, na toxic Oo. na, edi for the no. Red Saka flag na depende agad kung ano yung mga gusto mo ba. Kung wala siya dun sa di wag mo nang anuin. Eh di, hayaan mo ni pagiging mababa yung something niya. isa rin question, pogi ba? Depende rin kasi. Nagbabago yun eh. Oo, Para in this pogi, economy, diba? mayaman ba? Kasi kung mayaman naman yan, girl, move on ka na dun sa emotional intelligence. Okay na. Oo, paano kapag kunwari mababa yung emotional intelligence pero contractor? Or anak ng contractor. Anak ng contractor. Or nepo baby? Nepo Ay. baby. Okay na, mapapagbigyan. Emotional intelligence ang yun. Maliit na bagay. Wala kang red flag, okay ka sa akin. Diba? Pag nagalit ako, bibigyan ako ng bag. Okay na rin. Sa'yo.
Di ba ganun ka naman, binibigyan ng iPhone? I still talk to my sister using our British accent. Ako? Sino to direct? Ako, akala ko kailan ka nakapigil. Mababa yung emotion natin. Pero 'di ba, may iba't ibang factor. So, feeling ko gusto naman niya talaga i-date. Oo. Na ano lang siya na Natatakot. natatakot siya na kapag maging red flag nga talaga or someone na hindi niya gusto, wala siyang ibang sisiyan kundi siya. So, pag sa atin galing, tayo yung masama. May sisisi siya eh. Sabi po kasi ni Gio. Sige, hanapin mo ko. Sa Thursday dito. Thursday sa basta ka. Last, go. Okay. Okay, ito na. Hi mga directs and guests. Quickie lang to. How will you know if you've fallen out of love? I'm in a long-term relationship and in my mid-20s. So 25. Ha ha ha. Tontawa. Spelling nun. I am assessing all my life decisions kasi I am now seeing that there are things that my boyfriend and I do not align. I have principles na gusto kong ipaglaban at mga experiences na buhay na gustong maranasan, subalit siya wala. Chill lang sa house. Anong tanong niya? How will you know if you've fallen out of love? Gano'n na sila katagal? Wala nang Walang sinabi. sinabi. Pero mid-20s daw siya. So 25. Long term eh. Medyo long term. Long So ano ba yung term. long term? 3 years? Long term ba yung 3 years? Long term naman na yun, di ba? 1 year nga, long term na yun. Sa panahon ngayon, 3 months medyo long term na. May long-term boyfriend of 3 months. Pero sa mga shibuli, 2 months mahaba na yun. 1 week nga eh. Oo. 1 week lang, tumitira na nga sila sa isang bahay. Tama? Oo. Best tayong correspondent dito. So, nakikita doon, go. Paano malalaman kung nag-fall out Na-fall of out love of ka love. na? Di, wala nang gana. Ganon. Kasi siya parang, Wala nang ganang... Yung, hindi na siya na-excite na kausapin, makita, ganon. Yun. At saka feeling ko Tigo. dun sa tono ng pagkakasabi niya, their relationship is, for her, parang it's starting to feel like a chore. Hindi na siya parang na-excite pa or something. Hindi, at saka they're different people. Kasi nga Yeah. parang sinasabi niya na meron siya mga principles na gusto niya ipaglaban. Tapos si partner wala. Wala. Chill lang. Chill lang Chill sa lang sa house. bahay. Sobrang babay nung chill lang. Maybe they've fallen out of the relationship. Kasi pwede namang, baka may love pa din. Pwede kasi yun, di ba? Pwede Yung ba parang yun? Yeah. mahal mo pa rin yung tao, pero dahil, Routinary ganon. kasi parang wala naman siyang sinabi na mas maugali niya or toxic siya or whatever. Nag-aaway kami. Parang there are just really things about him na hindi niya in-expect na, ay ganun ka na, tas ako ganito na ako. So ang dating lang sa akin, hindi niya hate yung tao eh. Parang nagbago lang siya. So baka she's fallen out of the relationship. So, anong gagawin niya? Di You malalaman, don't stay. maghiwalay. You don't, parang- Maghiwalay na lang muna Maghiwalay sila. na lang. Pag mamiss niya ulit, edi, If hindi they- pala. Di ba? Di ba? Oh, joke lang. Joke lang. Coming from Santa Jolens herself. Yes. Try niya umalis na lang. Total siya naman yung parang, parang hindi komportable na rin sa kanila. Napasulat Yung isa na kasi eh. chill lang eh. Napasulat pa siya eh. Parang feeling ko mag-break. Yeah. Di ba? Parang yung sa pelikula mo lang yan. Ano? Taga-UST tsaka taga-UP. diba? Nagbago sila eh. Naging magkaibang tao sila. Tsaka yung 25, ano yan? Start yan ng finding yourself. Pa Saturn return. Correct. What is Saturn return? Pag bumalik si Saturn. Ano Yun yun? yung period of your life na babalik kasi si Saturn kung nasan siya nung pinanganak ka. Tapos it really affects your life like in a great way. Like career, relationships. As in, Na-amaze sila, paradigm shift talaga siya. Tapos tuwing kailan siya? 27, 28. Alam mo, meron akong isang theory eh. Na yung, di ba, may sinasabi sila life begins at 40, etc. Pero feeling ko, life begins at 27. True. Yung age talaga na 27. Kasi yun yung age na medyo lumampas ka na sa pagiging fresh grad. Tapos nauumpisahan mo nang makuha yung mga pangarap mo. Pero hindi ka pa rin, you're not really You're fully not there there yet. yet. So feeling ko 27 talaga. Yun yung age na yung mga decision mo doon, it will affect the rest of your your life, your decision making in your 30s and 40s. Nasaan ka ba nung 27 talaga.
27? Oh my God, nasa pelikula. Martial law? Lapu-lapu. Pero diba, anong ginawa niyo yung 27? 27, nasa pelikula ako. Yun din, nakipag-break ako yata ng 27. Tapos nag-start ako ng Ito yung may condo kayo business. together. Huwag na natin. Nag-start ako ng Tita Witty, ng business. So parang feeling ko yun talaga yun. Yung parang, you feel like your own person, pero actually, hindi pa rin. So, damang-dama mo yung... Kumbaga, 27, dun ka nag-start ma-fulfill yung mga plans and dreams na meron ka. Nagsa-start or bumubuo ka ng mga bagong pangarap. Kaya feeling ko 27 yung usual. Feeling ko 27, pwede naman 26, 28, pero in general 27, dun ka naggumagawa ng big life decisions like a breakup or resigning from your work and starting new work or going to another place na ikaw lang, traveling alone, etc. Siguro 27 ako nung nababurn out ako ng showbiz. Diba? Feeling ko. Mula 8 years old, nagtatrabaho na. 27 nga, Miss Jolens. Parang feeling ko 20, baka 27 ako nun. Yung parang feeling ko parang paulit-ulit na lang. Ay, ayoko na yun. Parang ganun. Pero wala namang masama dun sa ginagawa ko. Yun lang, feeling ko lang paulit-ulit. Baka 27 ako. Baka 27. Gusto lang ako ibang Routinary na ganun. Pero dahil stricto yung parents ko, hindi ako hindi ko nagawa yan. Oo. Find myself. Na-find ko siya mga 39. At least na fine. Oo. Importante na fine. lang. Tama. Ikaw, nung 27 ka? Doon 27 ako. Hindi ko May naman naalala yung tao. May naalala yung tao si Gio. Oo. Hindi tao. Ako, Oh. naalala ko sarili ko. Wow. Naalala ko yung mga core Ilang taon mates ka ko na ba? Baka yung 38. Pero dun ko yata na-realize na ito na talaga yung gusto kong gawin. Kasi before, siguro mga 24 to 27, iniisip ko pa na hindi, at any point, pwede akong bumalik sa corporate. Para hindi ko pa tinatrust yung sarili ko doing this eh. Like being an actor, ganyan. Hindi ko pa tinatrust sarili ko nun. Pero nung nag-27 ako, sabi ko, hindi, ito na yun. So, going back to corporate is completely it's off the table. Like, hindi, kailangan kong pangatawanan to. Tapos, mukhang okay naman. Buhay pa naman ako. 27 yun. Ako, 27 ako ngayon. Oh. And feeling ko ngayon mas nasosolidify yung kagustuhan ko sa track na tinatahak ko. And ngayon mas umaayon yung universe sa amats ko sa kung ano yung ginagawa ko in life. So, totoo yung Saturn return na yun. Andiyan na si Saturn sa'yo. Umikot na Yun sa'yo. siya nakasili. Kumakain na adobo. Ikaw, JP, 27 din o hindi? 27 din. Parang 26, 27 yun. Parang doon ako nag-start Maglakad. Nakakalakad na siya. I'm drunk, 27 ka ba? Hindi pala! 30 ka na noon. Pero 27, yun yung time na parang kinarir ko na talaga yung pelikula. Sumasalang mga workshop, mga nag-shoot ng short film, ganyan. 27. 26, 27. So may 2 years pa yung letter center. Hindi ka sure. Eh, midnight Sinabi siya nga niya nagsabi. mid-20s. So baka nga So 25. 26, 20. So ano lang yan, normal yan yung ano. Kasi actually baka nga unfair. Kasi you might be finding fault in the other person being someone na hindi mo na-imagine that you would be with. Baka kasi focus on you. Baka ikaw kasi yung nagbago. Which is not a bad thing. It's just that hindi kayo nagmamatch nung isang tao. So hindi rin naman niya fault na hindi siya nagiging kung ano yung gusto mong maging klaseng tao siya. Diba? Tsaka magiging unfair yun dun sa tao kapag in-expect mo siya to be this person. Oo, Kasi kakahon hindi mo. naman niya. Tumagal na nga kayo ng ganun siya. Correct. Diba ang hirap mag-expect? Siguro i-content mo yung sarili mo. I-video mo sarili mo, tapos after mga 10 years, kausapin mo rin yung sarili mo. Di ba may mga ganong content ngayon? Inakausap niya yung sarili niya. Ganun. Para makita mo ang iyong kabaliwan. So yung long term, ibig sabihin, feeling ko sila na, for example, ginawa ng kwento, feeling ko sila na nung college pa sila, tapos nung graduate na sila pa rin. Di ba usually ganun yun? Oo. Doon talaga yung test, pag after graduation,
tas ibang paths na kayo, doon kayo nag-iiba ng ng mga Yung parang pangarap. lumiliit yung mundo nyo, no? Oo. Or lumalaki. Maliit yung mundo nyo dati, lumalaki yung mundo nyo. May iba ka nakikilala, yung may mundo iba lang kang... nilang dalawa. Oo, totoo. So, parang, pwede pala yung ganito, pwede palang hindi lang tayo yung magkasama. So, pag na-survive nyo yun, edi okay. Sino yung mga 27, 28 dyan? Kaya nyo yan. Sinong 27? Ay, kaya pala nakikinig po. 20. Sinong 30 plus? So, tama ba? 27 ba yung Oo, 27 talaga. 27. Sila dito 15. Uwe! Inahanap ka na ng nanay mo. May modules ka pa. Oo. So, doon sa mga may jowa ngayon ng 27, medyo mag-ano-ano na kayo, kabahan na kayo kasi Saturn will return. Saturn is return. Mali. Yes. Okay. Pag-usapan natin yung walang aral. Yes. Romancy. Gusto kong Oy, pero actually, itong napanood, yung sa napanood ko last time, second ko na yon. First ko yung, di ko sure kung second run yun eh. October ng 2023. Oo. Oh, yan, second run. Tapos ito na yung third. Doon ka sa first, di ba? Yes. Kwento Pwede mo ko na na. panood sa Anong Gio. kaiba nung noon sa ngayon? Grabe to, hinost ako. Magandang buhay! Para may makwento. Ano ba ito nagsimula yung walang are kasi parang ano lang siya, laboratory piece nung 2018. Nung time na yun, hindi pa ako part ng cast. Ano pa ako nung costume tsaka choreography. Oh, yes, kasi Okay. galing na staff choreographer ako si nun. Gio. Pero ikaw yung choreographer din ito, di Oo, ba? pero nung 2019, nung naging laboratory piece ulit siya, hindi ako yung nag-choreo. Doon nung naging cast na ako, yung role na ginagawa ko ngayon. So, since 2019, ginagawa ko na to. Tumanda na ko't lahat. So may shares Dito ka na pa sa rin PETA? puta. Tanong natin nung sa mga medyo nakakabaliw yung growth kasi nung palabas. Kasi 2020, dapat magiging full production na siya. Kaso ano nangyari ng 2020, hindi ko na malala eh. Diba? Kaso, Sabi na full production. from laboratory piece, magiging ganito na sa season production na siya. Kaso naudlot nga kasi nagka-pandemic. Tapos nung 2022, nung bumukas na yung mundo, at sabi, pwede na ulit mag-theater shows. Yung PETA naman, naudlot to, ito yung una nating ilalabas. So 2022, talagang binigla kami na, go na, mangyayari na. You have, parang, you have 15 days. Ganon, as in, kailangan natin mag-preview ng end of 2022. So, buuin niyo yung show in 2 or 3 weeks. Ganon, so ganon kabilis. Dahil gutom na gutom yung mga tao nun na, shucks, makakapag-perform na tayo ulit, let's do this. Talagang nilaban namin. Tapos yun, naging successful naman. I mean, thank you sa lahat ng mga sumuporta. Yes. Tapos ngayon, meron na kaming mga Jolie na mga Lancer Blando. Pero grabe nga yung yung theater nung nagbukas na after pandemic. Oo, Tuloy-tuloy. revenge. Revenge talaga. Sabi ko kay si Fee Palmos, parang every month meron siya. Sabi ko, ayaw na kita maging friend, ang gastos. Diba? Ganyan na rin kami, nagpaplano na rin yung mga, galing ako sa show na to. Hindi ko muna bebentahan dito para mabentahan ko dun sa susunod kong palabas, no? Pero ang Kasi galing, non-stop. ang galing. Gusto ko malaman si Miss Jolens, si Santa Jolens, paano ka napasama sa Walang Aray? Parang Derek, parang timing lahat. Parang para siyang tinahi siya ng saktong oras, saktong nasan yung isip ko, yung kalooban ko. Kasi ang dami na namang naging offer nun. Ang huli nung yung One More Chance, pero hindi talaga tumutugma yung schedule. Ayoko din kasing umuo sa isang bagay, tapos half-hearted ako. So gusto ko, pag umuo, game na. Yung Walang Aray, nung nakita ko, tapos hindi ko siya napanood ng live talaga, pero nung nakita ko yung clips, sobra akong natuwa. Tapos sabi ko, parang na-miss ko na kumanta. Sabi ko gano'n. Tapos kumanta, pero hindi talagang seryosong kanta na I'm not saying na hindi seryoso yung Walang Aray, kundi meron din kasi yung sa buong storya, pwede mong laruin na pwede ka magpasok ng ano yung meron ngayon, yung ganyan. So parang sabi ko, kinabahan ako, and hanggang ngayon, pagka naiisip ko, kinakabahan pa rin ako. Pero yung experience ko mula nung unang araw na nag-audition ako hanggang sa, sino umutot? Mag-excuse naman kayo!
Guys, fun tayo dito pero iba yan eh. Akala ko ako lang nakarinig. Para sa akin, ano talaga siya, tamang-tama at nagawa yung schedule. Sabi ko, kasi may kasabay na idol kids. Oh, yes. Madali kasi ako mapaos pag sa mga sa hosting talaga. Sabi ko, ito, hindi naman to hosting, tsaka ano to, yung baga mo dapat ready, lahat, katawan mo, isip mo lahat. So, naayos nung road manager ko, si Saisa, na naayos yung schedule. Hanggang kahuli-huli, sinasabi ko, Sai, ayokong may magpapatong talaga. Kahit rehearsal lang to, tapos sasaglit tayo doon. Hindi ko talaga, gusto ko, nandito yung oras ko, nandito lahat. Hindi na, sa sobrang into, ko, dun sa ginagawa ko, hindi ko na nakuhang mag-video, yung parang para lang may souvenir ko. Hindi, kasi gusto ko, makita nila ako dun as, gusto kong mag-theater at hindi para kumontent lang. Kaya, sila na lang pinapipicture-picturean ko kasi gusto ko lang talaga mag-picture. Magaling mag-picture yan. Oh, hindi. Maraming camera si Miss Jolene. Sa rehearsal, nagsisend after. Hindi Send basta-basta siya ng yung picture. camera ni Miss Jolene. Pwede na siya magtayo ng yung camera store sa Quiapo. Ganun karami yung iba't ibang klase ng camera ni Miss Jolene. So, yung si Lance, alam niya lahat ng feelings ko dito sa PETA, sa Walang Aray. And happy ako na meron ako ngayong bagong mundo para sa akin na iba yung feeling. Iba. Siguro pagka nagkwentuhan tayo, Pero naalala ko nung talaga. nung XX, parang sabi mo gusto mo talaga mag-try ng iba't ibang bagay. Tsaka sabi ko pala sa sarili ko, nung sinabi na, baka gusto mo mag-audition sa Walang Aray, sabi ko, parang kailangan ko na ata ng sabi nila, para raw makita mo pa yung growth mo, dapat gagawa ka ng project na kinakabahan ka. So, niisip ko pa lang, parang kinakabahan, hindi na ako maganda ugaga sa pag-iisip kung anong unahin ko. So, sabi ko, sige, kasi di na tayo bumabata, 'di ba? Yes. So try ako ng bago. Kaya ito, masaya naman direct. Ang galing. Happy naman sila. Pero yung isang info na nakuha ko doon, nag-audition ka pa rin. Nag-audition pa rin ako. At saka Galing. gusto ko pa rin makita nila gusto ko rin ma-experience paano ba mag-audition kasi yung nangyayari sa akin dati, sasabihin, may audition. Pag nandun ako para kausapin, may nangyayari. Dati yung sa Rock of Ages, yung isa, yun, kinausap na ako, sige, may audition sa ganito. Tapos may something na nangyari doon na nag-back out ako. Tapos, madami pang mga sumunod, pero hindi ko talaga nagagawa. Pero ito, gusto kong maramdaman yung nag-audition ka talaga. Tapos, dun pala sa audition, parang may inaral na akong konti. Tapos, hindi, ito daw. Kailan to binigay? Kasama pala siya sa pag-audition para Yung proseso, iba. Yung proseso, para malaman kung bibigyan ka ng bagong kanta. Parang ganun. Galing. Kahit yung sa 14K dati, nung bata pa ako, umabot na ng 1986 o hindi. Parang, Uy, grabe, 14K ni Ryan Kayabyab yun. yes. Bago nagkaroon ng 26K. Charmel! Charmel! Buksan mo na! Yun. Yun na, sabi ako? For Ay, sa 14K. 14K. Yung sa 14K, pa rin. meron kasing, may workshop yun ng dance, kay Douglas Nieras, tapos singing kay Mr. C, tsaka kay Tito Moy ng The Company. Tapos may theater. Hindi ako nakapag-recital sa theater kasi nagkabulutong ako. Yung mga ganun. So sabi ko, baka ito na talaga. Kaya ganun na lang yung iyak ko sa'yo kasi parang feeling ko parang natahi-tahi. Iyak ako sa kanya. Natahi-tahi na lahat. Tapos pinupulis ko yung sarili ko kasi gusto ko makita nila na, worth it naman palang sinama dito. Ayoko yung, bakit pa to sinama dito? Parang sakit pa sa ulo na, hanggang ngayon tinuturuan yung mga ganun. Ang dami na agad overthinker. Pero hindi. Sobrang overthinker. Ay, aray ko. Page 1 Ganun pa lang talaga. kami, nasa na siya, page 10. Anong difference nung ano yung pinaka nagustuhan mo sa theater na pagkakaiba niya sa pelikula? Hindi naman nagustuhan, pero parang feeling ko lang, mas na-enjoy ko din yung, alam mo na yung gagawin ng lahat para hindi mangangapa yung kasama mo. Or ako. Okay naman ako sa mga gulatan, kasi pwede naman kitang sabayan, pero
minsan kasi may mga nanggugulat sa mga eksena na parang, uy, saan galing yung bigla? Tapos nawala na doon sa kung ano man yung dapat. Ito, lahat talaga ng gagawin mo, dapat sasabihin mo hanggang kay Haps. Diba? Hanggang sa stage manager. Sa stage manager. Kasi para kahit saan man umikot yung adlib mo, hindi ka mawawala at magkakasama kayong babalik doon. Parang ganon. And meron ako isang nagustuhan na sinabi ni Gio na talagang tinext ko talaga siya nung bago ko matulog. Screenshot ako niya. Sabi niya talaga, kasi nung time niya, sabi ko, "Lo, tama ba to? Parang, takot na takot ako. Tapos parang sa sobrang takot ko, kinakain na talaga ako. Parang ayoko na, parang gano'n. Tapos parang sabi niya, sa mga nalolost dyan, edi parang sabi ko, ako yun. Sabi ko sa sarili ko, ako yun. Tapos sumikip nila mo ko, huwag kayo mag-alala, you will be found. Ako na talaga yun. Sabi ko, tapos ang ganda ng, tapos parang, hindi ko na, parang iniiba ko talaga. Hindi, kinubli pa niya yun. Umiyak siya nung nakarasok na siya ng sasakyan. Oo. Ayoko na, tapos sinaro na yun. Kasi sabi ko talaga, parang yun yung feeling ko nun. Pero tama yung sabi niya na kung hanggat may katiting lang na daliring nakalabas dyan at hindi ka on board, huwag ka mag-ala, nandito kami. At naramdaman ko yan from the start. From the start ng audition hanggang sa orientation, hanggang sa ngayon na nag-show kami na isang bangka kayo. Barko na. Kung ano man malaking ano, basta nasa isang sasakyan kayo, hindi pwedeng nakakadkad yung paanong isa na nasasaktan siya. Kailangan lahat tayo parang gano'n. Ganda. Hindi ko sinasabi direct na hindi ganun sa pelikula. Iba rin yung experience natin sa pelikula. Iba lang din yung sa theater. Pero grabe, nung napanood ko kayo noon, ay, Miss Jolens. Sabi, you were born to do drama. Yes. Sobrang nakakatawa si Miss Jolens, yung lakad mo doon. Yung meron siyang yung poses mo. Oo, ang galing. Kasi sabi ko parang hindi na ata mababago to, May. Tapos laruin ko na tong puwet na to. Parang gano'n. Ang galing. Pero masaya. Yung isang, patunay na pag-overthink ni Miss Jolens. Kasi Yung kwento mo sa akin. after nung first nyo ba yun? O basta nanood Baka preview. Baka preview, Sigalan. So, Sigalan. Sigalan ay future national artist. Basta sobrang isa siya sa mga tinitingala ng marami sa teatro. Tapos sinabi ko kay Miss Jolene, sa gabi na yata yun, tapos kinaumagahan mo na nakita. Screenshot ko, kasi sabi niya, ano sabi ni Yubelo, Jolina, was born to do theater. Tapos parang si Miss Jolens, parang yung una reaction, wow, grabe. Tapos nag-message pa ulit, sabi niya, direct kapag siya ba nagpo-post ng review, puro magaganda lang po ba yung sinasabi? O may sinasabi din ba siyang pangit? Ano yung sinabi niyang Miss Jolens! Gusto niya malaman kung objective. Ganun siya mag-overthink. So parang, Miss Jolens, wala siyang sinabing pangit. Tanggapin mo na lang. Sa akin, kumbaga pag nagre-review ba siya, baka dun sa iba, sasabihin niya rin kung may napansin siya sa iba na hindi okay, tapos pag may maganda. Hindi, ate, maganda yung Hindi, sinabi. maganda talaga yung sinabi. Hindi, pero sa akin. hindi, objective talaga siya. So, okay. pag meron siya hindi nagustuhan, sinasabi niya. Halimbawa, yung pelikulang ganito, ay, hindi ko or play na ganito, hindi ko nagustuhan kasi ganito. Sinasabi niya din. Sinasabi naman. Okay. Okay na po ba, Miss Jolens? Okay na ba? Okay na. Nainiwala na po ba kayo? Buti naman. Kay Lance naman, ano yung una mong naramdaman nung sinabi na sa'yo na ikaw? Parang joke time for me kasi para akong pinaprank na ang una kasing nangyari parang in-invite ako mag-audition for Walang Aray. Nung nalaman ko na Walang Aray, syempre sobrang saya ko na oh my God, sana makuha ako dito, ganyan. Tapos nung binabanggit na nila yung pangalan ng mga magre-read for specific characters, in-expect ko na parang, okay, sige mag-ano ako, aralin ko na yung unsung songs, ganyan, dali masaya to. Tapos hanggang sa hindi natatawag yung pangalan ko, tapos parang second to the last na sabi yung name ko na, okay, for Julia, Lance, ganyan. Tapos parang ako, parang nagkamali po ata kayo, ganyan. Sure po ba kayo na tama yung sinasabi niya? Tapos parang si Ate Haps, yeah, oo, magre-read ka, ganyan. Aralin mo na yung kanta, tapos mamaya may scene tayo na gagawin. Tapos parang doon pa lang, parang na-realize ko na, gago, pwede pala to. As in, nangyayari to. And parang posible siyang mangyari kasi dilulo ko nga lang, paulit-ulit ko siya sinasabi, dilulo ko lang dati yung parang ang saya maging leading lady. Tapos, magkakaroon ka ng solo song. Tapos, may parang partner ka sa sis. Magkikiss kayo. Charay! Dami ng pictures. Tapos,
kasi yun, parang ano lang, hanggang ngayon, para siyang fever dream for me na anytime. Feeling ko nga pag natapos to, sobrang masisepang ako. Kasi para siya, para siyang literal na dream come true kasi hindi pa siya nangyayari. Like, trans woman, tapos mabibigyan ng lead role na cis woman yung yung character. So parang, siya, nakaka-inspire, pero at the same time, good pressure din kasi, hindi na lang ako basta-basta umaarte. Parang may kalakip na siyang mas mabigat na responsibility and yung advocacy na kailangan mo laging ipaglaban. So, ayun, nakaka-inspire pang makamit ng future na trans kid na mangyayari din sa kanya to in the future. Ayun. Grabe nung unang labas mo sa stage. Na may dalang Yes. Naiyak kayo ako may dalang flag. Tapos nung yung curtain call, yung dala-dala mo na yung flag. Grabe. Para akong nanay mo. Grabe. Saya. Love you din. Pero ako, as part of the artistic team ng Walang Aray, from the beginning naman, for Julia ka lang talaga namin kinonsider. As in, it was really a conscious decision na okay, mag-audition si Lance for Julia. Oh. Okay. Kaya mo yan? Hindi ko na i-overthink. Turn. Dahil dyan, magkakaroon ng remake ng Julio't Julia. Pero ang daming pinapatunayan or napapatunayan ng Walang Aray na third run. Ang daming yung mga pangarap na natupad. Totoo. Tsaka pasok na pasok yung tagline na yung lalaban, Tumindig, tumagal, at pamor. Pamor, yes. Kundo. Diba? Bukod dun sa kinwento ni Lance kay Miss Jolens, yung pwede yun. Pwede kang mag-umpisa ng mga bagong pangarap ng 40 plus. Well, Hindi lang pwedeng pag 20 or bata ka lang na 20s ka, 30s, dun ka lang pwedeng mangarap. Pwedeng mag-change gear in your 40s. Ang dami kong kinukwento sa mga anak ko kasi parang sabi ko dati, yung pagpasok ko ng PETA, nanonood lang ako doon ng play. Tapos pag lagi ako manonood ng play, inisip ko, sa kaya dito yung backstage? Sa kaya mga daanan dito? Tsaka ano kaya tsura ng backstage? Magulo kaya sila doon? Naku, ba't kaya lahat? yung mga ganun. Bad house pala. Tapos sabi ko, Cebu 1521. tapos nung nanood ako dati nung rack, pag upo ko, di ba, nakikita mo na yung setup, di ba? Tapos sabi ko, pag narinig ko na yung chime, sabi ko, nagkakagulo na kaya sila sa loob? Kinakabahan kaya sila? Yung nagtatatakbo kaya sila? Yung gano'n. Tapos nung unang beses ako nilagyan ng lapel, ay, ganito pala may lapel dito. Kasi ang sanay ako lapel yung yung nandito yung nakagano na, dinig na dinig yung paghinga mo gano'n. Pero ito, nung dinikitan ako, sabi ni Kuya, madidikita ka ng tape. Sige Kuya, damihan mo lang. Hindi ako masyadong pawisin, huwag kang mag-alala. Maraming sinabi. Lahat talaga yung kinukwento ko sa mga anak ko na ganito yung feeling pag daydream mo, tas ganito yung feeling pag totoo na siya. Para akong bagong estudyante, yung notebook, yung script nga, ang dami kong mga sulat-sulat doon. Feeling ko, makukwento ko pa yun ng bawat page, kung ano nararamdaman. Kasi, pag nanonood ako nung blockings at saka pag nagko-choreo siya, nagdo-drawing ako doon na kung ano. May isip ko, pag kinakabahan ako, parang madiin yung dito ko. So, yun. Kasi ang dami ko lang mga kwento na. Happy for you, Miss Jolens. Parang while watching, tsaka after watching, parang nakaka-inspire siya, yung parang masaya nga mag-try ng iba pang bagay. Kasi So, sa next run si possible. JP. Ako si Julia. Kaya ako sinabi mag-demo ko ng sensual. Audition mo na to. Ako si Julia. The first man. To play a cis woman. Mali. Lahat ang pinaglaban ng run na to. Sinira mo. Tapos gulong-gulo sila. The first man to play a woman. Kinabog mo si Eddie Redmayne. Oo nga. Very wrong. Okay, invite na natin sila kasi I'm sure konti na lang tickets nito. Oo. So everyone, we invite you to watch PETA's award-winning musical Walang Aray. We are running until October 12, 2025 sa PETA Theater Center. You can get your tickets sa Ticket to Me at sa inyong Suking Tindahan!
Taray, fast learner. Thank you. Ang galing. Congrats. Congrats.